Tuwing tag-ulan, masarap humigop ng sabaw. Mula OG Sabawan hanggang sa sabaw with a twist, talaga namang dinarayo kahit yung mga nasa kanto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Cuddle weather na naman. Ano pa nga ba ang perfect na kasalo kapag ganitong maulan? Sabaw na wow na wow! Masarap po talaga at malasang malasa. Talagang sisimutin mo. Sulit, saka babalik-balikan mo talaga. Suki na ako ni Bonjing dito. Sa eskinita sa Blumentritt, patok ang legendary sabaw ni Tatay Bonjing. Kasi naman, hindi ka tinipid sa mga sahog at lasa. Hindi nakapagtatakang wala pang isang oras, taob na agad ang kaldero niya. Parang humigop din ng swerte si Tatay Bonjing mula nang makilala siyang legend sa sabaw ng pata at spare ribs. Mababa lang kasi ang kinikita niya noon bago pa pumatok ang pinasok niyang negosyo. Noong araw po kasi gumagawa ko na relo. Ngayon, humina yung mata ko. Nagkatay kami ng baboy dito. Ngayon pag nagkatay kami, binibigay sa akin mga buto-buto. Yun ang pinang-ano ko para lumasa sabaw. Bata pa lang daw, samot-saring trabaho na ang pinasok ni Tatay Bonjing. Kaya maaga pa lang, naturuan na siyang magluto. Turo sa akin ng magulang ko dahil nga mahirap lang kami ng araw. Tatay ko, barbero lang. Ang nanay ko, nang-trabaho. Siyempre, sa hirap ng buhay. Kaya ngayon, lahat ng trabaho nung araw, pinagpo. Sa edad na 70 years old, si Tatay Bonjing pa rin daw ang namimili tuwing madaling araw ng mga sangkap. Served with love ang sabaw ni Tatay Bonjing dahil katuwang niya rito si Mrs. Hanggang nabubuhay ako, tutuloy ko itong hanap buhay ko hanggang kaya ng katawang ko. Tuwing tag-ulan, mas masarap humigop ng sinigang. Pero dito sa Pasig, trending ang kakaibang sabaw ni Michael kung saan ang ordinaryong sinigang ay sinahugan ng sangkap ng pares. Personally kasi, favorite ko yung sinigang. Favorite din ng bawat isang Pilipino. Alam naman natin, all-time favorite yan eh. Yung recipe ng sinigang, sarili ko na to. Hotel and Restaurant Management o HRM ang gustong kurso ni Michael nung kolehiyo. Pero dahil sa kakulangan sa pera, computer science ang natapos niya. Pero sa paglipas ng panahon, bumalik pa rin daw siya sa kanyang first love, ang pagluluto. Kasi ang pangarap ko talaga dati, maging head chef sa barko or maging head chef sa ibang bansa. Naging training ground ko nga yung ako yung nagiging tagaluto ng barkada habang sa inuman, sa outing, sa birthdays ng mga barkada, ako yung nagpipresenta para mahasa yung pagluluto ko. Kaya kung it's raining, stop thinking kung ano ang kakainin. Hanapin lang ang mura at malasang sabaw in the corner. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.